Welcome po ulit dito guys sa ating channel. So magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking mga video guys. At patuloy niyong panonood. So God bless po sa inyo. Ang gagawin natin ngayon guys, pag-uusapan natin kung paano ba magpresyo ng mga sliding. Dahil sa channel natin ay marami pong nagtatanong na kung paano magpresyo ng sliding na gamit ang square foot. Sa pagpresyo naman guys, mayroong dalawang paraan. Yung isang paraan, ilista natin lahat ng mga materials or i-breakdown natin, saka natin presyuhan. Tapos yung isa naman guys, gagamit tayo ng square feet or square foot na mas mabilis siyang gawin kaysa ikumpara doon sa i-breakdown natin yung mga materials. Pagka square foot kasi yung gamit natin, makapagbigay agad tayo ng presyo doon sa ating customer guys. So mas mabilis po siyang gawin kaysa mag-breakdown tayo ng materials. So ngayon pag-usapan natin kung paano mag-compute gamit ang square feet. Sa pag-compute ng square feet guys, huwag po tayong basta-basta magbibigay ng presyo o mag-compute na hindi tayo pumapatong doon sa standard or hindi tayo kumukuha ng mga standard. Dapat guys, mayroon tayong standard na pagbabasihan. Ito guys, kung makikita nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May guhit siya sa bandang taas, isang guhit. So ibig sabihin, feet po yan guys. Dito sa baba, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Iyan po ay inches po yan guys. Dalawang guhit niyan sa itaas. So ito yung conversion niya. Yung 1 foot natin, equivalent 12 inches. Yung 2 feet, ang equivalent 24 inches guys. Yung 3 feet naman, ang equivalent 36 inches. Hanggang dito guys. Ang 4 feet, ang equivalent ay 48 inches. Ito po yung equivalent niya guys. So kung paano ba yan? Ganito lang po yan. 24, i-divide natin ng 12 guys, ito yung labas niya, 2 feet siya. 36, i-divide natin ng 12, 3 feet yung labas niya guys. Yun yung pagkuha ng mga standard measurement. At saka bago tayo magbigay ng standard measurement guys, o bago tayo magbigay ng presyo doon sa customer natin, dapat alamin muna natin kung magkano ba yung presyuhan doon sa lugar natin. Kung magkano ba yung mga square feet nila guys, para hindi tayo matatalo. Dahil kung ang maibigay natin sobrang baba naman, talo po tayo ron. Mas maganda guys na titingnan natin, alamin natin kung magkano yung presyuhan nila sa square feet para doon tayo paparehas. Kasi yung mga customer natin guys, nagka-canvas din yon kung saan yung medyo mababang presyo. Di bali nang bumaba tayo ng konti guys, kahit piso, basta huwag lang tayo ng tataas kasi yung mga customer naghanap nga ng mura. At saka titingnan din natin na hindi din tayo malulugi sa presyuhan guys. Kaya alamin natin kung magkano ba yung presyo na square feet doon sa lugar natin guys, sa mga glass store sa lugar natin. Yun yung alamin natin guys. At saka sa pagbibigay ng presyo, dapat guys, ito yung pagbabase natin, standard measurement. Sa pagbibigay ng presyo guys, mayroon tayong mga halimbawa, may formula po tayo dito. Ito guys, may nakasulat, width times height divide 144 times price. Ito times natin kung magkano yung price natin. Ito yung example niya guys. May sample po tayo dito. Ayan. Ito yung sample natin guys. Example. 56 inches yung lapad, 40 yung patayo niya. Dapat guys, kukuha na tayo sa standard measurement nito. Yung 56, dito i-run off na natin ng 60. Yung 40, i-run off na natin ng 48 inches guys. So dito tayo kukuha 60. I-run off natin ng 60. Yung
56 natin, i-round off natin sa 60 inches guys. Ayan. Yung 40 naman, i-round off natin dito sa 48 inches na para hindi ito malugi. So ito yung sample natin. Kasi ni-run off natin ng 60 tapos 48. Ito yung guys, yung sample natin. Uulitin ko yung formula natin, width times height divide 144 equal times price. So ito po yung sample. Halimbawa, yung pinakita natin dito 56 by 40. So dinivide natin at ni-run off natin 60. 56 magiging 60 siya. 40 magiging 48. So ito yung guys. May width tayo na 60. Yung patay natin 48. Ito yon 60 times 48, yung labas niya 2,880 inches. Divide natin sa 144. Ito yung magiging labas niya guys, 20 square feet. Yung 20 square feet, ito yon 20 square feet. I-times natin sa 260 pesos dito sa ating lugar. Ito yung magiging labas niya guys, 5,200 pesos yung mababayaran niya sa sukat ng kanyang bintana na 56 by 40 inches guys. Ayan po. So maliwanag po tayo dito guys. Ito pa isang sample pa guys. May sukat tayo na 28 by 34. I-run off din natin to ng 36 kasi hindi naman pwede na bababa tayo. I-run off bababa tayo, doon tayo sa 24 kukuha. So lugi na po tayo ron. Yung 28 i-run off natin ng 36. Yung height na 34 i-run off din natin ng 36. So magiging sukat niya 36 by 36. Pero guys, dapat tayo lang nakakaalam nito. Hindi natin pwedeng sabihin sa ating mga customer. Ito na po yung sample guys. 36 times 36 equals 1,296 inches. I-divide natin sa 144. Ito yung kalabasan niya, 9 square feet. So 9 square feet, i-times natin sa 260 pesos na per square foot natin guys. So ito yung labas niya, 2,340 pesos. Yan yung mababayaran po niya sa sukat na 28 by 34 sa sukat ng kanyang bintana guys. So ito po yon. Dapat lagi tayong kumukuha sa mga standard measurement guys para hindi tayo malulugi. Uulitin ko, ito yung formula natin. Width times height divide 144 times price natin, kung magkano yung price natin guys. So ito yung sample. Ayan. Pwede nyo itong kopihin guys para hindi kayo makalimot. So maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lang muna tayo. Kung may katanungan kayo guys, mag-comment lang po kayo sa comment section. Maraming salamat po sa inyo. God bless po.